Ilang araw mo ba plano magstay dito? Kahit 3 araw lang po, may aasikasuhin lang ako. Okay. Sandali. Ano ang sabi mo? 3 araw? Ha? Oh, ano na naman to, Kat? Mahal, ano ka ba? 3 araw lang naman siya mag-stay. Oh, bigla ka na lang kasi nagpapadala dito ng mga pamilya mo sa bahay natin. Hindi ka man lang nagsasabi sa akin agad, ahead of time. Tapos eto na naman kapatid mo, nandito na naman. Mahal, huminahon ka. Ano ka ba? Hindi naman siya magtatagal dito. 3 araw lang yun. Mabilis lang yun. Paano ako hihinahon, ha, Kat? Lahat naman ng gastusin dito sa bahay, ako. Tapos magdadagdag ka pa ng palamuning, ano na naman, Eden? Bakit nandito ka na naman? Ha? May aasikasuhin lang po, pero kung gusto niyo... Yeah, di na ako naniniwala dyan sa may aasikasuhin lang po eh. Tapos yung 3 araw magiging 5, magiging 1 linggo. Hindi naman po sa ganun. Magbibigay naman po ako ng pera dito kung sakaling kukulangin po kayo. Magbibigay ng pera? Saan ka kukuha? Yun naman pala, mabilis na mabilis lang yun. Tsaka hindi naman siguro siya malakas kumain. Tingnan mo naman yung mga katawan namin. Hindi niyan siya... Yan ang hirap sa'yo, Kat. Oo ka lang ng oo sa pamilya mo, pero pagdating sa akin, wala na. Hindi ka man lang humingi ng permisyo sa akin, ang kapal na mukha mo. Alam mo, hindi ko alam kung bakit pinatulang pa kita eh. Pare-parehas kasi kayo mga probinsyana. Mga maliliit yung utak nyo, mga oportunista. Porket mayaman ako, ganito na gagawin mo sa akin, ha? Kat? Kuya, huwag mo naman pagsabihan si ate ng ganyan. Tutulong naman din ako sa gawaing bahay. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Eden. Ang kailangan ko, umalis ka dito sa bahay. Pero dahil asawa ko ngayon makapal na mukha nitong kapatid mo, ha? Ikaw, Kat, ang papakain mo dyan, wag galing sa rep. Wag galing sa lahat ng mga pinagbibili ko dito. Pakainin mo ng dog food yan, ha? Kung gusto mo dito tumira ng 3 araw. Sige na. Pasensya ka na dun kay Renz, ha? Mainit lang ulo nun, pero hindi naman laging ganun yun. Sana nga ate, pero sa mga sinabi niya, hindi ko nagustuhan. Hayaan mo na, mahalaga. Tapusin mo yung dapat mo asikasuhin para wala na siya masyadong sinasabi. Sige po, ano bang mga kailangan pang gawin dito sa bahay? Tutulong na lang ako. Huwag na ako nang bahala. Sige na, magpahinga ka na. Salamat. Madam Chairman, bakit ganyan po yung tsura nyo? Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa atin. Siya nga pala. Nalaman ko kasi na pupunta po kayo dito ng Maynila. Kaya niready ko na po yung penthouse nyo. At saka yung mga sasakyan doon, nakaready na rin po. Kaso, hindi ako makakapunta doon. Dito muna ako sa kapatid ko. Na-miss ko kasi siya. 4 na rin na taon akong hindi nakadalaw sa kanya gawa ng nandun ako sa Amerika. Ganun po ba? Sige, pag kailangan nyo po ako, sabihan nyo na lang po ako agad. O sige, pero siguraduhin mo sa makalawa, ihanda mo ang opisina. Sige po, makakaasa po kayo. Ma'am Yvette! Ma'am Yvette! Oh, Renz, nandito ka. Ano na naman ginawa mo, ha, Eden? Namamalimos ka dito? Papaya mo pa ako dito sa boss ko? Ha? Hindi po, may tinanong lang siya. Anong hindi po? Bakit kinakausap mo siya? Renz, okay na. Hindi na ako magtatagal. Diyan na muna kayo, ha? Sige po, boss. Ingat po kayo sa biyahe nyo, ha? Sige. Sige po. Ikaw na babae ka talaga. Asumot ka eh, no? Anong sinabi mo dun sa boss ko? Ha? Wala po. Anong wala? Nakita ko, papunta pa lang ako, kinakausap mo na eh. Parang gusto mo pa yatang hingian ng pera. Huy, mahiya ka naman. Bigyan mo ako ng dignidad. Kuya Renz, hindi naman po ako ganung tao. Kahit po taga-probinsya ako, hindi po ako nanghihingi kahit kanino. Kaya ko pa naman po magtrabaho sa sarili kong mga paa at kamay. Anong hindi ka ganun? Kaya ka nga nandito sa Maynila, nakatira sa bahay namin, kasi gusto mong humuthot ng pera ko. Tapos ngayon, idadamay mo pa tong boss ko, ha? Alam mo, kakausapin ko na agad yung ate mo para makaalis ka na sa bahay namin. Sisiraan mo pa ako dito sa boss ko, bibigyan mo pa ako ng kahiyan, maglilimos ka pa? Kuya, hindi po ganun. Huwag mo naman po akong pag-isipan ng masama. Intention ko lang po na makita yung ate ko kasi matagal na rin po kami hindi nagkasama. Makinig ka, ha? Sa susunod na lapitan mo pa yung boss ko, malilintigan ka sa akin, hindi lang ikaw. Pati yung ate mo, pagbubuhulin ko kayong dalawa. Isit kayo. Ngayong alam ko na yung ugali mo. Hindi ako papayag na apak-apakan mo ko, pati kapatid ko. Oh, mahal. Mahal-mahal sinasabi mo. Alam mo ba ginawa ng kapatid mo sa akin ngayong araw, ha? Aray ko, Renz, Ha? sasaktan Alam mo kung anong ginawa ng kapatid mo? Bakit ba? Pinahiya ako sa boss ko. Nakita ako dun sa kanto, humihingi yata ng pera.
Eh, parang imposible naman yata manghingi si Eden ng pera. Eh, hindi naman niya gagawin yun. Punyeta ka talaga na sumasagot ka pa sa akin. Eh, kitang-kita ko nga pinapahiya ako. Alam mo yung kapatid mo, parehas na parehas ng ugali mo no? Mga patay gutom kayo, hayok na hayok kayo sa pera ko. Alam mo, Renz, wala namang problema yung kapatid ko Ikaw ang may problema dito, hindi si Eden. Anong walang problema, ha? Oy, Kat! Makinig ka sa akin, Kuya, ha? ano ba? Bitawan mo si ate! Isa ka pa. Kapal na mukha niyong dalawa, ha? Mga hayok na hayok kayo sa pera. Tapos ikaw, papahiya mo pa ako sa boss ko. Manghihingi ka ng pera. Ganon ka na? Ganon ka na kapatay gutom ngayon, Eden? Ano yung pinagsasabi mo? Wala yung katotohanan. Eh, kitang-kita ako, kinakausap mo yung boss ko, Eh, porket ba mahirap lang kami? Yun yung trabaho namin kayang gawin? Hindi! Eh, bakit? Hindi ba? Eh, ano bang gagawin ng isang mahirap? Di ba humayok ng pera? Maghanap ng pera kahit na nakakahiya na? Di ba? Kahit wala na kayong mga dignidad sa sarili nyo. Ako yung bigyan nyo! Pwede ba tumigil ka na, Renz? Ako pa yung titigil dito, Kat. Tama na nga! Ako pa yung titigil dito. Kapal na mukha mo, ha? Bitawan na yung ate ko! Bitawan, umalis kayo ngayon dito sa bahay ko. Lumayas kayo. Wala kayong dadalhin ni isang gamit kasi susunugin ko. Ha? Kung yan yung gusto mo, sige. Aalis kami dito. Akala mo hindi namin kaya? Tapang ma. Tara na ate, huwag ka mag-alala. Alis, ihahatid ko pa kayo. Kakalad ka rin ko itong atin. Halika dito. Bitawan mo sabi! Hello po, boss. Renz, magandang araw. Magandang araw po. Kamusta po? Bakit po kayo napatawag? Siya nga pala, pinapapunta ka ni Madam Chair. May kailangan siya sa'yo. Ay, talaga po? Nako, alam ko na yung mga ganyang tawag mo sa akin, boss. Tingin ko, pang promotion na yata yan, ha? Oo nga, Renz. Basta pumunta ka, Renz. May magandang sorpresa sa'yo si Madam Chair. Sige po, ngayon na po mismo. Alis na po ako. Sige po. Okay. Ay. Good morning po, Madam Chair. Excited po ako makilala kayo kasi sinabi po sa akin ni Ma'am Yvette na kung gaano daw po kayo kayaman at saka pinatawag niyo daw po ako siguro nakita niyo lahat ng performance ko, no? Na kung gaano ako galing. For promotion na po ako. Teka, Eden? Ang ginagawa mo dito? Nagulat ka, no? Mukhang paniwalang-paniwala ka sa lahat ng palabas ko. Palabas? Anong palabas sinasabi mo? Umalis ka dyan. Asan si Madam Chair? May iba pa bang pwede ditong umupo? Di ba ako lang? Kasi, ako lang naman dito ang may-ari ng company pinagtatrabahuan mo. Alam mo, sa totoo lang, matagal na naming alam ng asawa mo ang tungkol sa'yo sa lahat ng pinagagawa mo. Ano? Umurong ba yung bayag mo? Kat, ano to, Kat? Paanong si Eden yung Madam Chair dito sa kumpanya na pinagtatrabahuan ko? At saka, naguguluhan ako. Mahirap lang kayo, di ba? Probinsyana nga lang to eh. So, ibig sabihin, wala ka talagang alam ni isa kung anong nangyayari. Hello? Eden? Ate, anong nangyari sa'yo? Bakit umiiyak ka? Eh, yung asawa ko kasi si Renz, sinasaktan niya ako. Tulungan mo naman ako. Ano? Ate, sige, ganito na lang. Uuwi ako ng Pilipinas. Sisiguraduhin kong mababawi kita sa kanya. O sige, antayin kita ah. O sige, basta wag mong sasabihin na pupunta ako para kunin ka. Gagawa ko ng ibang paraan. O, sige. Mag-iingat ka. Antayin kita. Ikaw din, mas mag-ingat ka dyan. Kaya simula nun, gumawa ko ng paraan kung paano ko makukuha tong kapatid ko sa mga kamay mo. At dahil marami akong pera at hindi ko na alam saan ko ilalagay pa yung iba, kaya ito yung paraan na naisip ko. Ambilhin ang company na kung saan nagtatrabaho ang isang walang kwentang asawa. Kat. Hindi ko naman alam yung nangyari sa'yo, Eden. Tsaka, alam mo naman na mabuti akong tao. Kaya nga pinatuloy kita sa bahay, di ba? Tsaka, hindi mo kailangan gawin to sa akin. Mahal ko yung kapatid mo, di ba, Kat? At dahil dyan, mahal din naman kita eh. Kaya nga ito, niregalo ko sa'yo. Ano to? Lahat ng yan yung mga pruweba na pwede naming ikaso sa'yo. Medico-legal, sa pang-aabuso mo at pananakit sa ate ko.
mga papers o mga transaksyon dito sa company to na ikaw pala ang isa sa kumukuha sa mga sales. At panghuli, annulment. Di ako pipirma ng annulment. Tsaka di ako naniniwala dyan sa mga pruweba na yan, ha? Alam nyo, niloloko nyo lang ako eh. Sinisira nyo lang yung utak ko. Tsaka, ikaw, Kat. Ikaw din, Eden. Kahit anong sabihin mo na hindi ito sapat na pruweba. Ang ate ko, may hidden camera kung paano ka manakit sa kanya. At kung sinasabi mo ang mga transaksyon dito ay peke, maraming empleyado dito na pwedeng mag-witness. At kung sa annulment, meron kaming magaling na abogado na pwedeng gawin lahat para maghiwalay kayo. At dahil dyan, magiging impyerno yung buhay mo. Hindi ako papayag, Eden! Hindi yan totoo! Mga patay gutom talaga kay mga probinsyana. Mga oportunista. Yan, para sa panglalait mo sa amin. At ito, para yun sa mga pananakit mo sa akin. Kaya ngayon, pwede ka na makaalis. Hintayin mo na lang yung supina na ibibigay sa'yo. At sa korte na rin tayo magkita. Eden, Kat, ayoko na dito sa kulungan. Ay, patawarin mo na ako Kat sa lahat ng mga pang-aabos at pananakit ko sa'yo, Eden. Utang na loob naman, oh. Patawarin niyo na lang ako. Ayoko dito, lagi na lang ako binubugbog. Sinasaktan ako dito. Alam mo, hindi naman namin gustong ipakulong ka. Kaso sa mga ginawa mo, sobra na. Kaya dapat ka maturuan ng leksyon sa buhay. Dapat mong harapin lahat ng mga consequences na dapat mong makamit. Eh, patawarin niyo na ako. Palayain niyo na ako dito. Iurong niyo na yung kaso, Kat. Maawa ka sa akin. Asawa mo ko. Alam mo, Renz, gustuin ko man na i-atras yung kaso. Mahirap eh. Yung mga wala na sa katawan ko, pero yung trauma na binigay mo, matagal pa bago mawala. Kaya, sa ngayon, dapat mong pagdusahan to lahat. Dapat mong pagbayaran. Hindi lang isang tao yung nasaktan mo. Marami. Pinagsisisihan ko na nga, di ba? Ano ba? Palayain niyo na ako dito. Ayoko na dito. Pasensya ka na. Pero sa ginawa mo, talagang ididiin namin yung kasalanan mo. Ang tatapang nyo? Kala nyo kung sino na kayo? Ayaw nyo ako palayain dito? Sige, gagawa ako ng paraan kasi sisiguraduhin ko hindi ako magtatagal dito. Makakalaya din ako! Pag nakalaya na ako, kayong dalawa, Eden, Kat, babalikan ko kayo. Alam kong hindi mangyayari yun. Alam mo kung bakit? Kasi yung kinuha naming lawyer, siya yung pinakamagaling sa buong Pilipinas. Kaya wala ka nang magagawa. Mabulok ka dyan, Renz. Tara na, Eden. Kat! Eden, huwag nyo ko iwan dito!